Ma'am, nag-meeting po ba kayo ni President Aquino? Okay, kaninang umaga lang namin na-confirm. Kasi alam mo, pag nag-meeting ng Presidente, depende din sa schedule niya. So last minute, kanina, na-confirm nga na tuloy yung aming meeting. Pero, yun, nag-usap din kami. Gaya nga ng sinabi ko na talagang patuloy naman ang pag-uusap na. Ano po usapan? Pinag-usapan namin, totoo naman, pinag-usapan kamustahan. Dahil nga sa mga nangyari din sa akin noong mga nakaraang linggo, kamusta ka na? At patuloy pa rin tungkol sa 2016, mga tinatanong ko rin sa kanya sa mga ibang programa ng gobyerno na nagpapa-update din ako, katulad ng mga programa na makakatulong para sa mga mahihirap at in-explica niya din sa akin, yung mga irigasyon para sa mga magsasaka. Yun po yung aming mga tinutukan, pero syempre, hindi ko naman ipagkakaila. Ang kanya talaga ay paano rin ang transition, let's say, sa 2016, kung sino yung magpapatuloy. So, Did he offer you a position Wala. run with the LP? Wala. And in due fairness to the President, nabigyan naman niya ako ng pagkakataon na magsalita at sinabi niya na sa LP daw, patas sila mamili, lahat sila ay may opinion at hindi lang naman iisa o ilan ng mga tao lamang. Pero ang sinabi ko din naman sa kanya na ginagalang ko yon, pero dahil nga independent din ako at nangyari din yun noong 2013 coalition, nasabi ko naman sa kanya yon yung aking opinion ukol dito. ma'am, kung walang offer, ano pinag-usapan niyo tungkol sa transition to 2016? Hindi, kasi ang sabi nga niya, yung mga programa na naupisahan niya. So may mga tanong ako tungkol doon. Ano? So niliwanagan naman niya. Pangalawa, sabi niya kasi malinaw na magdidesisyon pa siya sa mga darating na linggo at yung kanyang SONA kung sakasakali ay pagkatapos pa noon magkakaroon ng desisyon. Ngayon, kailan ba? Pagkatapos ba ng SONA? Isang araw pagkatapos? Ilang linggo pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi naman niya binigay sa akin ang specific na panahon. But so far, ma'am, ano yung pakiramdam o stand niyo sa idea na pair of or running mate sa isang taga-LP tulad ni Secretary Mark? Gaya nga ng sinabi ko, hindi lang naman sa pagiging LP or dahil sa isang personalidad, kinakailangan ay meron din kayong kabagayan sa inyong pamamalakad at paniniwala. Ito ay isang proseso pa na pinag-iisipan. Wala namang sinasabi ang Pangulo na kailangan ay katambal mo ganito o kailangan ay gawin mo yan. Basta lamang maging handa kung sakasakali na sana ay may pagpatuloy yung maayos na pamamalakad at kung sakasakali man, kung may mga katanungan sapagkat alam mo naman, hindi ko naman siya nakakausap palagi. At meron akong mga natatanong din, katulad ng mga programa niya sa inclusive growth at na-explica niya sa akin ito. So, para sa akin, hindi man kami nag-uusap palagi, kaya pagkakataon ko rin malaman kung ano yung mga iniisip niya. Ma'am, you said you prefer to be an independent politician. What did he say? Did he say Well, anything? wala naman, hindi naman niya ako kinontra kasi sabi ko, Mr. President, alam niyo naman, kahit sa ating mga kababayan, parang hindi naman yata maganda na bago na lang maghalalan at saka ka magpapalit ng partido o magkakaroon ng partido. Naiintindihan naman niya yon. Pero ang inexplika rin niya sa akin ang kanilang paninindigan sa LP. Na ginagalang ko naman, sabi niya, sila daw ay may proseso sa pagpili. So, nandun. Pero basta na ako yung nagpapasalamat dahil naihayag ko naman sa kanya na ako po'y sa ngayon, yun po yung sa akin, nananatili naman ako independent at pagiging patas rin sa Pangulo, hindi naman siya namimilit na kailangan ay itong partido mo. Ma'am, is that Sa effect? transition, maaari bang kayo magpatuloy at kayo yung kasama sa transition? Alam mo, di ba sabi nga ng Pangulo, may listahan siya ng mga maaari. So, hindi ko masasabi na ako lang yon. Marami pa siyang, sa tingin ko, kakausapin. Si Senator Cheese, kakausapin din niya. He told you, ma'am, he will talk to Senator Cheese. Oo, nabanggit naman yun eh. Malinaw naman yun dahil hindi lang nga ako ang nasa listahan. At siguro meron pang iba na hindi ko naman din natanong na. Pero yun nga, na-confirm na magmi-meeting nga kami. Hindi din ako sigurado hanggat talagang nandun na siya sa Malacanang na matutuloy nga yung aming pagkikita.
Pero may statement din ba siya na si Mar Rojas will be the standard bearer? Walang statement na gano'n. Pero sinasabi niya na mabuting tao si Secretary Mar, na meron din siyang potential talaga na ipagpatuloy din. May kumpiyansa siya kay Secretary Mar. Meron din naman siyang sinabing gano'n. So hindi man nakasarado si Tinoy sa mga LP members, particularly kay Senator Edward Mar. Alam mo, nung nag-usap kami noon, yung unang beses kami nag-usap, nabanggit niya yon eh. Pero sa ngayon, wala naman siyang binabanggit na gano'n. Kasi sa tingin ko, napag-usapan na namin yon at naihayag ko naman na sa ngayon, wala naman akong partido. Walang na-offer. Walang na-offer na gano'n at wala rin naman nabanggit na gano'n. So ma'am, he said there's a process for choosing sa LP. Ano exactly yung process? And from here, where do we go? Like, what's next? Are you meeting with him again? Sabi niya mag-uusap daw kami ulit. Ngayon, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng petsa kasi ganito yan. Kahit sabihin niya mag-uusap kami next week. Kahit na sabihin pa niya kahapon o mag-uusap tayo bukas, hanggat yung actual hindi mo alam dahil paiba-iba rin yung schedule ng presidente. Pero pag natuloy naman, sasabihin ko naman sa inyo, iniimbita niya rin naman ako na mag-obserba ng mga ibang mga bagay na pwede naman niyang gawin. Kasi nga, alam naman niya na meron din ako mga katanungan at sariling pag-iisip, kaya mas gusto naman din niyang i-klaro. Mag-observe ng ano po? Like, kung may mga questions, kunyari may certain meeting siya with Agri, o kung ano man, may mga katanungan ako, inimbitahan naman niya ako na sumama sa meeting nila para maobserbahan ko. Ano sa tingin niyo yun? Bakit niya kayo ini-invite na mag-observe? Kasi ang dami ko sigurong tanong. Baka sabi niya, ba't hindi mo na lang, i-obserbahan? Hindi naman to closed door meeting, di ba? So, yun. Hindi ba parang yun, ma'am? Training? Parang OJT. Final talk na ba yun? Final talk. Ay, hindi ko pa alam eh. Basta sabi lang niya meron pang mga susunod. Hindi ko lang makumpirma ang date kasi nga sabi ko, hanggat yung ilang oras bago nung meeting na yun, hindi ko mo naman alam kung tuloy or ano. Basta sabi nga niya, next week, pumunta ka dito, meron ganyan. Pero meron akong sinabing commitment on that day. Pero sabi niya, anytime and his line is open. Pero yun nga, ang masaya ako dito sa meeting na to, naging prangka naman kami sa isa't isa, lalo na dun sa estado ko nga bilang independent sa ngayon at yung mga katanungan ko tungkol dun sa mga ibang programa niya, katulad nung mga problema natin sa irigasyon na siya rin ay medyo talagang nadidismaya rin dito, na napag-usapan namin yun. Ma'am, luminaw ba sa'yo yung plans mo, if any, for 2016 after this meeting? Because you mentioned after the first meeting, medyo hindi malinaw, like he couldn't really, there was no offer, walang ano. Oo, sa ngayon ito lang ang malinaw sa akin na seryoso talaga ang Pangulo na maghanap ng isang susuportahan na kandidato, pero hindi naman niya niliwanag kung sino pa. Basta nakikita niya may mga potensyal na nasa listahan niya, sa isip niya kung sino. Malamang kinokonsidera niya siguro ako, pero hindi ko alam talaga kung anong posisyon, hindi naman namin pinag-usapan. Hindi niya pinilit, ma'am, tanong na sa kanya, ano ba talaga to? Hindi naman ako nagmamadali ukol doon, pati naman ako mismo ay kailangan din magnilay-nilay. Pero sabi ko nga, syempre malaking bagay ang tiwala ng ating Pangulo. Isang pribileyo yon na makausap din siya ukol dito. Pero sa bandang huli, desisyon mo pa rin ang mananaig. Kung ito ba'y paano ka makakatulong sa ating mga kababayan, yun ang pinakamatimbang. Ma'am, did you tell him that you are more comfortable with Senator Cheese as you have previously indicated? Hindi ko na kailangan sabihin yun sa kanya kasi mas matagal nga niyang kilala si Senator Cheese kasi sa akin. So alam naman niya yun. But what do you feel, ma'am, about the statement of LP leaders na Senator Cheese will never be included in any of their plans? How does that make you feel, someone being considered, reportedly? Well, yun ang kanilang statement, pero ang sabi ng Pangulo, meron daw silang democratic process ng pagpili. So, depende kung ilan sa LP members ang nag-iisip ng ganon, malay natin, di ba? Pag nagsama-sama silang lahat at may mga NGO members rin, mag-iba rin ang kanilang desisyon. Hindi ko masasabi dahil hindi po ako kasama sa mga pulong-pulong nila.
Ma'am, ikaw, what's your own decision-making process? Like, will you wait for them, for the president, or may cut-off ka rin ba when you will decide? What will make you decide? Para sa sarili ko, kung sakasakali. Ako nga sana, mas komportable ako yung nalalapit na talaga ang filing. Sapagkat, alam mo, pag nagdesisyon, hindi lang naman po sa mataas na sa survey, kailangan ang desisyon mo ay dahil sa handa ka na sa mga programa na gusto mong ihain sa ating mga kababayan. Kasi sasabihin mo, ito ready na ako, suportahan niyo ako. Paano ka susuportahan kung hindi naiintindihan ng publiko kung anong plataforma mo? So, importante, anong gagawin ko para sa mga magsasaka? Anong gagawin ko para sa kalusugan, sa edukasyon? Mahabang proseso yon. Wala din naman akong makinarya at limitado kung meron man akong pera. Ma'am, alam ko nasagot niyo na, pero tungkol sa citizenship ulit, there's a blog claiming to have Kay Raisa information. Robles. I'm sure you've read it, so what's your answer? Sinasabi nga na kinuquote yung aking katapatan. Ay, ako po'y nananatiling tapat sa atin pong batas ng dual citizenship, nakalagay po doon, na kailangan mag-renounce ka before a public officer. Public officer po, pag yan ay hinanap mo ang meaning, ang ibig sabihin po noon ay Rotary. So isa pong law firm, ako po'y sumumpa doon renouncing October 2010. Ngayon, tungkol doon sa US, ang nirelease po nila yung aking renunciation 2012. Bakit? Sapagkat sila ay may prosesong napakahaba. Hindi ka basta pupunta sa US Embassy para mag-submit. Kailangan doon ang tax return mo in the last 5 years, ang ari-arian mo in the last 5 years, ang daming dokumento. At isa pa po, kung ang batas lang natin ang babasihan, pwede ko sanang niloko ang ating mga kababayan at nanumpa lang ako sa public officer dito sa Pilipinas. Hindi naman nakalagay doon na kailangan pumunta ka sa embassy o sa iba. Ginawa ko po ang nararapat at magmula po noon, ang akin pong ginamit ay isang tourist visa para pumunta sa Amerika. So, okay lang po yun. Salamat kay Ms. Robles na inilabas na yung issue na yan sapagkat ngayon mas nasasagot ko ng malinaw. So ma'am, linawin lang natin, kailan niyo sinimulan yung process sa US Embassy? Sa US Embassy, nagsimula ako ng process, kailangan kong balikan, pero parang 2011 kalagitnaan. Bakit? Sapagkat sa ating batas, complied na ako just by a public officer na Filipino. Complied na. Pero sabi ko, alam mo, hahanapan ako ng butas nito Kahit nasabihin nila, but if you're sincere, ba't di ka pumunta ng US Embassy? I did it, but before I went there, that's why it took until the middle part of the year, kinailangan ko muna, pumunta kayo sa internet, ang laki ng babayaran nyo para mag-renounce. Ang dami niyong dokumentong kailangan gawin. Hindi ito basta-basta nagagawa. Kung matatandaan ninyo, in-appoint ako ni Presidente, magtatapos na ang taon na 2010. So, ang emergency doon ay kailangan mag-renounce ako before a Filipino public officer. Pero yung sa US Embassy, added bonus na ginawa ko yon. Pero kinailangan ko yung mga dokumento ipasok talaga lahat. So it means while you were MTRCB chair, hindi na kayo US Embassy? And I've never used my visa after that, and I'm willing to answer it, and if they question this in court, ako po ay kumpiyansa, nagsasabi naman po ako ng totoo ukol dito. Yung take nyo lang sa political dynasty, will you support it? Anti-political dynasty? Sa tingin ko sa ating bansa ngayon, marami na kasing umabuso. Maganda sana sa demokrasya, lahat tayo ay may karapatan na piliin ang daan na tatahakin natin. Sabi ko nga, pag showbiz ka, ang anak mo kasing ganda mo, mag-aartista rin. Pero, yung mga iba, may konsyensyang mga magulang. Katulad nga nakita ko ng mga magulang ko, siguro hindi pang showbiz to. Hindi naman ako pinilit, di ba? Pero hindi lahat may konsyensyang ganon. Yung iba, kahit walang karapatan na manilbihan, tinutulak nila. Kaya sa tingin ko, kailangan din tayo maghigpit ng konti. Ngayon, babasahin ko muna mabuti itong panukala na to sapagkat yung ating mga karapatan na mamili ay kailangan din nating maprotektahan. Pero siguro, reasonable naman, di ba? Kahit naman ang isang presidente, hindi na naman pwede mag-appoint ng kamag-anak hanggang a certain level of consanguinity, di ba? As added protection, perhaps we can use it also this way in terms of political dynasty so that there won't be any conflict of interest. Ma'am, sorry, balikan ko lang yung sa US. When and how did you acquire US or dual citizenship? Kasi yung aking asawa ay a US citizen.
Okay. 2001 na, tama. 2001 hanggang bale, alam mo, nakatira ako sa Amerika ang tagal na yun. 1993, basta mga 1992 nanganak ako doon, tuloy-tuloy. Pero 2001 lang ako talagang, it could have been faster, pero nangyari yun. Akala ko talaga titira na ako. Hanggat na mayapa ang aking tatay na bumalik naman ako dito. Pero, yun nga, yun po yung mga dahilan. Wala naman pong nilalabag na batas at sa abot ng aking makakaya ay sinusunod ko po lahat ng kinakailangan.